Sa kasalukuyan po, ano po ba yung napapakinabangan ng mga senior natin mula po sa Estado? Marami sa ngayon sa Opo. NCSC, no? Under NCSC, programmatic kasi ang ating approach dahil holistic nga eh. Opo. So we subscribe na kailangan may financial cash aid, but we believe in more programs na mas direct ang impact sa buhay ng nakatatanda. Opo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. At sa kasalukuyan po, ano po ba yung napapakinabangan ng mga senior natin mula po sa Estado? Marami sa ngayon sa Opo. NCSC, no? Under NCSC, programmatic kasi ang ating approach dahil holistic nga eh. Opo. So we subscribe na kailangan may financial cash aid, but we believe in more programs na mas direct ang impact sa buhay ng nakatatanda. Opo. So we believe na yung wellness and health programs natin at saka yung ating mga livelihood opportunities, alam mo, nabanggit mo kanina, eh, yung mga older adults na willing pang magtrabaho, dapat may opportunity sila niyan. So yan ay isa sa isinusulong natin, kaya tayo ay may ugnayan sa Department of Tourism, sa TESDA, at sa DOLE, no, para magawa natin yan. Pangatlo, tayo ay nakikipag-ugnayan sa various medical specialty societies upang masiguro natin yung pangangailangan ng geriatric syndrome screening natin o kaya yung kanilang mga sakit ay maagapan natin. Pang-apat, nakikipag-ugnayan din tayo, no, sa mga academic institutions kasi mahalaga yun na maibalik natin yung values, transformation, reformation in terms of elderly care, no? At saka maitandaan ng ating mga kabataan ngayon that we are an aging country. At panglima, meron tayong tinatawag na research tie-ups with the National Institutes for Health kasi naniniwala tayo na we have to be data-driven. So yung mga tanong mo na yan, June, kung may datos tayo, may numero tayo, it will be easier really to provide answers. Alright, so siguro Doc, ang first step dyan is magkaroon po ng malawakang parang census ng ating senior citizen. Ano bang estado ng buhay nila, saang sektor sila nanggaling, ilan po ang naging working class, galing sa working class, at alin po ang ilang porsyento ang talagang naging plain housewife o plain individual na wala pong hindi nakapagtrabaho, whether sa private o sa gobyerno. Ano po? That's correct, June. Kaya yung ating elderly data management system na dinidevelop ngayon kasama sa DICT, no, we're in partnership with the DICT, makikita natin yan, dahan-dahanin natin, titingnan natin. Wala pa po ba, Doc, curious lang po tayo, hindi pa po ba ito na-cover ng PSA po natin? Alam naman natin na mayroon tayong PSA, pero subalit, hindi kasi regular ang updating ng PSA. At marahil, Doc, may mga areas of concern and detalye kayo na mas hinahanap na hindi po na-cover ng PSA. Opo. Alright. Totoo yan. Kasi generic yung kanilang kailangan datos. And then, so hindi na ilalagay doon ang kanilang health status, ano yung mga maintenance medications, ano kaya yung kanilang trabaho na interest, may trabaho ko ba sila or wala. Crucial po sa pagiging senior, Doc, ano? Ito pong area of yung health and wellness po nila. You said that you are partnering with institutions, health organizations para po matulungan, ano? Ito po ba'y nangangahulugan na, for example, may senior akong kamag-anak, pagpunta po sa isang institusyon, will she or he be accorded with medical service and attention na ano po yung cost, ano po yung consideration? Una sa lahat, under the Universal Healthcare Act, Opo.
lahat ng senior citizen, miyembro talaga ng PhilHealth. Automatic covered. At saka, automatic. Subalit, sa ating e-consulta, yung kanilang preventive outpatient clinic, no, na kung saan pwedeng magpa-laboratorio at may basic na mga gamot na pwedeng ibigay sa nakatatanda, kailangan silang magrehistro niyan. So, Yes. that's one. Pangalawa, Expanded pag na po sila ito, Doc, kasi nakausap ko last time ang PhilHealth. Yes. I think sometimes in March siguro yon. Yes. Expanded na po ito. Expanded siya June, subalit may kulang pa. Yan yung aming sinusulong ngayon. Mas iba kasi ang pangangailangan ng older adults kumpara sa general population. Yes. For example, sa mga kalalakihan na senior, dapat may PSA. Yung Yes. tawag kong prostate-specific antigen test. Kasi kung meron tayong breast cancer screening at sa Opo. cervical cancer screening sa kababaihan, dapat meron yon. PSA And then naman. kailangan yung Opo. geriatric tool natin na ginagamit ng ating mga espesyalista upang ma-assess kung ano ba ang problema ng ating nakatatanda. Gusto namin mailagak, maisali siya sa e-consulta. Pangalawa, pagdating naman sa hospitalization, case rate naman yan. Covered yan, lahat, no balance billing kapag ikaw ay na-admit sa isang government facility. Alright. Subalit, pag ikaw ay na-admit sa isang pribadong ospital, definitely may out-of-pocket yon. So yan yung mga tinitingnan natin. How are we going to address the financing scheme in terms of the use of the older adults on their medical needs as they age? Alright. So, ang magiging principle po na dapat nating i-promote, i-disseminate sa senior community po natin, hanggat maaari, pag merong health concern ang ating mga senior citizen, ay takbo sa government institution. Ano po? Para walang out of the pocket, automatic makukover sila ng PhilHealth. Ganun po. And that's correct. Mahalaga yun na at saka mag-avail sila ng e-consulta kasi Opo. that's the first step So by having these mga regular check-ups, mas madali natin maagapan kung may problema. Pero June, meron kasi kaming programa ang ating tinatawag na community-based care centers or yung senior citizens community care centers kung saan sa local government unit level, kapag sila ay handa na ilagay yung mga programa ng pangkalusugan at wellness at ibang programa ng NCSC, nakikipag-partner tayo sa kanila. Kasi doon sa isang convenience-like hub, no, sa center wherein lahat ng kailangan ng senior nandoon na, I think that's really the way forward kasi preventive ang approach. Alright. Sa anong level po ito, Doc? Curious lang tayo kasi ito po ay I do believe, no? Ito po ay dapat mapagtulungan po natin na ma-inform ang publiko, lalong-lalo na po yung senior citizen community po natin para malaman nila saang level ito. Ito po ba ay hanggang sa barangay or municipal level at saan po sila pupunta? Paano po yung proseso? Sa ngayon, June, nasa municipal level tayo. Yes, ma'am. Hindi pa lahat meron. So meron meron tayong 5 areas na meron na tayo niya na gumagana na talaga. Opo. We have one in Moalboal sa Cebu Province. Meron tayo dito sa Iloilo, sa Cabatuan. Meron tayo sa Malaybalay City, sa province of Bukidnon. Sa Cotabato, meron tayo sa Kidapawan at sa Zamboanga in Negros Oriental. Pero bukas, meron tayo doon sa Los Baños naman. And then sa 2 araw na magkasunod in Ubay and in Mabini, Bohol. And June 11, meron tayo sa Daip, Camarines Norte. Anong mahalaga? Ang mahalaga nito, ang LGU ay they will embrace the program. Kasi kanila ito Ang NCSC ay tutulong lang, give the technical assistance and guidance and to collaborate with all the various government agencies and non-government agencies para maging totoo at maging katotohanan yung mga programa. In the past kasi, Doc, may mga natutulungan tayo ng mga individual at ilan po sa kanila yung mga senior. Ito po yung challenge po kasi nila. Kahit na itanong po natin kung saang level at hindi po ba dapat, Doc, ang mga ganitong undertaking, yung mga trust programs po natin, lalo na ito po ay National Commission, I do believe meron naman po kayong separate, no, at dedicated budget, no, from the General Appropriations Act. Hindi po ba ito dapat ay talagang ma-institutionalize natin, na i-embrace, i-coordinate with the LGU sa level po ng municipal? Kasi wala po yatang barangay na walang senior citizen
Sa ngayon kasi, dahil bago yung programa na isinulong natin, no? Una. Pangalawa, nung ako ay umupo as a commissioner, saka pa namin na-develop yan. Opo. Kaya namin nilalagak. That's why 5, 6, 7, 8 pa lang magiging mayroon yan. We are trying to pilot it and see how it would be in terms of cascading it to the barangay level. Yes. So, medyo mabagal lang ng konti kasi simula lang naman yan. But so far, yung 5 na nagawa na, ay napakaganda nung response ng ating mga nakatatanda because now they know na they can access the services of the national government. Kasi Dok, ang tinitingnan natin dito, yung rollout pattern po ba? Kasi kung hindi po ito ma-institutionalize sa municipal level and then mag-branch out to barangay level, gaya po siguro, ang isang tinitingnan natin dyan ay a good recommendation could be, hindi po ba lahat naman ng munisipalidad ay meron pong opisina ang health department po natin, hindi po ba? May municipal health office naman po, hindi po kaya baka mas creative na kung i-partner na lang natin kasi ito naman po ay magki-cater talaga sa mga health needs ng ating senior citizen. Ano po? That's correct. That's why ang program natin on health and wellness is attached to the Department of Health. Kasi sa kanila naman 'yan. Opo. So, ang ginagawa lang natin is to be able to collaborate. Yes. Yung mga programa para sa nakatatanda ay ilalagay sa isang lugar. Yes. So it's like a convenience store na Opo. lahat ng kailangan mo nandun na. Opo. Pero sinasabi ko rin, dahil it is in its early stages, kaya hindi natin masasabi pa how fast, how soon, at up to what level. But definitely, the bigger vision is up to the barangay level yan siya. Opo. On institutionalization, that is also correct. Kaya tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating mga policymakers upang ito ay maging isang batas upang magkaroon ng pondo from the national level, ibababa, papunta doon sa local government area. Opo. Kung ma-observe nyo po, Doc, I don't know if nasundan nyo po, di ba may mga party list pa na talagang barangay health workers, something like that. Parang may narinig akong gano'n na may mga grupong gano'n. Which gives us an impression na ito po ay talagang vital concern sa lipunan po natin, sa komunidad natin, dahil ito po ay indispensable na pangangailangan po, lalong-lalo na ng ating senior citizen. Yes, because we are an aging population at sila yung vulnerable. So we want to take care of them. So kaya kailangan na from their health to their psychosocial, mental, physical, spiritual, even the social interactions, mahalaga yun Kasama ang livelihood opportunities natin yun. Opo. So kung titingnan natin, ginagawa natin holistic ang approach nito. Kasi Doc, tayo po ay naniniwala, hindi po ba sa Universal Healthcare Law ay parang may mandato dyan na mag-require ng at least one district hospital sa isang distrito, as the same po yan sa representation natin sa House of Representatives, na bawat distrito at least mayroong isang district hospital. So kung ma-mobilize natin at ma-enhance natin ang networking ng ganitong pagbibigay ng serbisyo sa barangay level, so ang magiging papel po ng mga barangay health workers natin ay referral system na lang po. That's true. And yan yung ating gustong i-develop, yung referral system Opo. mula sa preventive aspect dun sa ating community-based care centers papunta sa mga hospital. And the hospitals, per se, kailangan din natin i-assess ano bang capacity ng hospital, ano mga kaso ang pwedeng ibigay sa kanila. Kailangan ba ito ng higher level treatment o kailangan lang ba ito at the district or at the local level. So maraming mga bagay na pwede pa natin gawin at ang sinasabi ko nga, kailangan pa nating pag-aralan at palawigin ang ating mga programa. Kasi maganda po yung direksyon na Doc ng programa ninyo, which is preventive, lalong-lalo na pag yan po ay ma-institutionalize natin sa barangay level. So may mga screening dyan na ma-prevent natin yung pagkakasakit ng mga senior natin, hindi lumala yung kanilang sakit because they are routinely followed up. Yeah, true. That's correct, June. Alright. Maraming salamat, Doc. At sana po ay itong discussion natin, panawagan natin sa ating mga opisyal ay kanila pong matugunan at ito ay magiging institutionalized, magiging ganap na batas so that regularly, annually, makakasama na po ito sa ating general appropriations. That's correct. That's our prayer also, June. Maraming salamat also.
If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!